Hello, kamusta po kayo mga boss? Madam, ito mayroon na naman ako share sa inyo. Itong cellphone, Ah, yan. Yan, makikita nyo po dyan. Nakita nyo naman po kung ano ang issue ng cellphone. Ito ang isi-share ko sa inyo mga boss, Yan, tignan po ito. Siya nga pala, shoutout sa shop na A-Artist. Okay, dito ko nabili ang aking YouTube t-shirt. Napakaganda po ng quality ng t-shirt. Sulit po. Ayan po kanilang shop. Pasyalan nyo na lang. Maganda po at marami makakapili kayo. Ito at Tecno po ang kanyang model mga boss. Yan, Tecno po ba? Okay. Yan, dito makikita nyo kung paano gawin ang ganitong issue. At dito fast forward muna tayo mga boss. Para kasi binubuksan lang naman. Madali lang naman pag binubuksan. Kasi gusto ko po walang cut, kaya fast forward na lang ang aking ginawa. Okay? Mas maganda sa akin po kasi mas maganda pagka fast forward na lang para hindi po putol-putol ang video. Okay? Yan. Napansin niyo po yung shield niya buo pa mga boss. Yan pa lang siya magagawa. Madalas ito sa mga ganitong model na Tecno na go auto restart. Pangkaraniwan po ito. Ito ang solusyon pagka nakapagpalit na kayo ng power button, volume button, nakapagpalit na kayo, tapos ganun pa rin. Ito po ang solusyon. Okay, at dito nabuksan na natin dito po pagka ganyan mga boss, ang ating re-repair dyan ay sa may battery. Sa may battery niya. Diyan tayo magre-repair. Yun. Pagka ganyan ang battery niya, mapapansin nyo naman yung battery terminal niya ay kayang-kaya naman po yung maangat. Huwag nyo na siyang tatanggalin ng buo. Kasi yung iba, nahihirapan kasi sobrang dikit po ng adhesive niyang battery na yan. Lalo't hindi pa natatanggal. Yan mga boss, gagawin nyo, angat nyo lang siya. Huwag nyo natanggalin ng buong battery, okay? Yan. Dandahanin nyo lang siya diyang iangat. Basta wag lang kayo gagamit na matulis na bagay mga boss. Kasi delikado battery, nag-spark yan, nag-aapoy yan. Okay? Mag-iingat lang po sa may part na yan. Yan, dito gumamit ako ng tweezer na hindi matulis. Okay. Yan. Kaya kung ngayon lang po kayo nakapanood sa aking munting YouTube channel, salamat po sa panonood mga boss, mga madam, sana may makuha kayong idea sa ganitong klaseng issue ng cellphone, At makatulong sana itong video ko na ito sa inyo. Siyempre, unang-una po, mag-ingat lang kayo, mag-iingat. Okay? At maselan po ang by part na sa bandang battery na yan. Basta mag-ingat lang kayo, gawin nyo lang, sundan nyo lang yung video ko. Okay po yun. Yun, at yan, tinuturo ko po dyan, yan po yung fuse niya. Okay? Anong gagawin natin sa fuse? Yan po. Okay, bali, jumperan natin, magja-jumper tayo sa may fuse niya. Kasi kaya po nagre-restart ang ating cellphone, yung supply ng battery ay hindi na po makatawid papuntang motherboard. Putol na po. Napuputol o kaya hindi nasasapat yung supply ng battery papuntang motherboard. Okay, kasi yung fuse po niyan ay marami pong magkakapatong yan. May layer po dyan na buo pa, may layer na putol na. Yun po, kaya ang gagawin natin, jumperan natin para magtuloy-tuloy ang supply papuntang board at mag-power on na siya ng dire-diretso. Yun. Yan, panoorin nyo lang po mga boss kung paano gawin yung ganitong issue. Mag-ingat lang kayo sa may bandang battery na yan, huwag nyo ididikit ang panghinang. Hanggat maaari, pag naangat na,
galaw-galawin na lang, yan, ganyan, para makuha na yung fuse. Huwag nyo pong lalapatan ng panghinang ang battery, delikado po. Okay? Sundan nyo lang po ang ginawa ko para safe. Yun, natatanggal na natin ang fuse. Mapapansin nyo po, yan, naka F1 siya. Ibig sabihin yan, fuse yan. Fuse 1. Yun, F1, fuse 1 yan po ng battery. So yan, mag-ano na tayo ng jumper. Basta sa may part na yan, sa may F1 na yan, sa may fuse 1, i-open nyo lang siya ng nakaangat para madali nyo siyang malagyan ng jumper wire. Kasi pagka hindi nyo po naiangat siya ng angat na ganyan, mahirapan po kayo. Yan, kaya mas maganda nakaangat po yan. Kung maglalagay po kayo ng wire, nipisan nyo lang po. Manipis lang, kagaya lang sa akin, para protection niya po yan eh. Sa motherboard, protection niya yan. Huwag nyo kakapalan para may pagka nagka-problema, ikakat niya ang fuse, yung maliit na wire. Okay po, basta huwag nyo lang kakapalan, tama lang, ganyan lang kalaki, para may protection pa rin. Pag medyo nag-over voltage. Yan, dito nahinangan ko na, majumperan ko na. Yan. Basta mag-ingat lang po kayo sa may part na yan. Madali lang naman po yan ikabit. Ingat lang, ingat. Yun, ang ating fuse, battery fuse. Yun. Muli po, kung ngayon lang kayo nakapasyal sa aking YouTube channel, salamat po sa panonood mga boss, mga madam, at sana po ay nakakuha kayo ng konting idea. Kung meron kayong ganitong cellphone, ito ang magandang solusyon para sa kanya. Jumper nyo yung fuse para bumalik uli sa normal yung kanyang pag-power on. Okay? Mag-power on uli siya ng diretso. Nai-interrupt po kasi, nai-interrupt yung boot up niya kasi kapos na yung supply papuntang motherboard. Yun. Kaya po siya nag-auto restart. Yun, salamat po sa panonood at sana subscribe na rin kayo sa mga susunod ko pang mga video. Salamat po, salamat. At ito, okay na, ay kakabit na natin para for testing na po ito. Ikabit muna natin ang mga parts. Ito po ay nangyayari nga pala, mabanggit ko lang po sa inyo, nangyayari nga pala ito sa Tecno, sa Infinix, sa Vivo, sa Oppo, etc. Sa marami pong unit na cellphone, nangyayari po talaga itong ganitong problema. Pag auto restart. Madalas po, pagka auto restart, excuse me, pag auto restart, yan ang problema ng unit. So may battery fuse niya. Okay, kailangan po yung i-jumper. Okay. So dito, fast forward na tayo para kasi pagkakabit na lang tornilyo. Yan. At para ma-testing na rin po natin ang unit kung tagumpay ang ating ginawa.
Ito pong ginawa natin ito, masasabi kong safe naman ito kasi yung kinabit po nating jumper wire ay maliit lang. Halos fuse lang din po yun. Kaya ulitin ko po, huwag kayong magkalagay ng makapal na wire. Manipis lang po para safe ang cellphone at battery. Okay? Yun po. Ayan. At okay na. Ilagay na natin ang ating SIM tray. Yan, at dito mag-testing na tayo. Charge natin. Kanina, mapapansin niyo po sa unang video ko, 'di ba, pagka hawak mo pa lang na namamatay, nabubuhay, 'yon. Dito malalaman natin kung okay na talaga siya. 'Yon, lumabas na indicator charge. Okay, power on natin para malaman na po. Okay, kung gumana, para malaman na kung gumana na po ang ating ginawang pag-jumper, Yun. Okay, lumabas na logo. Kung hindi na siya magre-restart, kung hindi na siya magpa-power off, dito po natin malalaman.